bago tayo mag-question, magkakaroon tayo ng opening prayer kay Tito Butch. Okay? Lagyan natin ating sarili sa presensya ng Panginoon Diyos sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon Diyos, kami po ay nandito ngayon at amin pong pinagsasaluhan ang iyong mga salita. Gabayan mo po kami yung banal na Espiritu Santo, lalo na po ngayong sineselebrate namin on this coming Divine Mercy Sunday. Palawigan po ang aming pagkakaintindi sa banal na divine mercy mo, Panginoon Diyos, na naghahatid ng awa sa bawat isa. Palagi ka na sa amin sa oras na kami nalulugmok o nagiging masaya. Hindi mo kami iniiwanan, lagi mo kami tinatawag at palagi ka na nandiyan upang kami ay magsisi, magnilay-nilay at humingi ng awa sa iyo. Panginoon Diyos, ngayon pong aming sineselebrate na yung Divine Sunday, turuan mo po rin kami magbigay ng awa sa aming mga kapwa na naghihintay din ng awa. Palagay mo, Panginoon Diyos, na kami mapagmahal, mapagkumbaba, mapagbigay. Turuan po kami, Panginoon Diyos, na palagi pong gagayahin at iisipin ang iyong kalooban at ang iyong mga gawa nung nandito ka sa lupa. Gabayan mo po kami ng banal na Espiritu Santo upang lalo pa namin mapalawig, mapagtanto, maintindihan ang lahat ng iyong mga galaw sa buhay namin. Palakasin po ang aming pananampalataya, ang aming pag-asa at tiwala sa iyo, Panginoon Diyos. Sa iyong pagbabalik, sa iyong pangako ng buhay na walang hanggan, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbabuglad-buglad ng mga santo, at ang iyong inang simbahan na iniwan sa amin, upang kami mapagtibay at mapaglingkod sa iyong mga hinirang. Panginoon Diyos, sa araw nito na aming ding iniisip ang iyong pagkabuhay, buhayin mo ulit sa aming puso at diwa ang dakilang pagmamahal na nanggagaling sa iyo, na mahalin namin ang aming Ama sa langit, ikaw, Panginoon Diyos, Jesucristo, ang banal na Espiritu Santo, at lahat ng iyong mga hinirang, Panginoon Diyos. Turuan mo po kami maging halimbawa sa iba, hindi upang makipagtalo, bagkus upang magpalawig ng pagmamahal at awa sa kapwa. Ngayon itong this Divine Mercy Sunday, Panginoon Diyos, inaalay din po namin ito, Panginoon Diyos, sa aming bansa. Na sana po, Panginoon Diyos, kaawaan mo po, dahil marami po akong mga kababayan na nalulukmok na sa hirap dahil sa kamahalan ng gasolina, sa kahirapan ng buhay. Basbasan mo po, Panginoon Diyos, at lalong buhong pagalingin ang mga may sakit na walang pamamaraan upang sila'y mapagaling ng mga gamot. Panginoon Diyos, inaalay din po namin sa iyo to, at sana po, Panginoon Diyos, kami po'y maging matatag sa aming paniniwala at pananampalataya sa iyo. Sa harap ng mga hamon ng buhay, sa harap ng hirap, sa harap ng pagtuliksa, at sa harap ng maraming pasakit na dumating sa aming buhay, na kami mananalig at palaging may pag-asa. Panginoon, lahat po namin ito dinadalangit, inihiling din po namin ang presensya naming mahal na Inang Birhen, na siya naming halimbawa upang kami patuloy nang dalhin sa iyo, Panginoong Jesucristo. Lahat ito dinadalangin namin sa matamis na banal na pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para din sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso at kaya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa lahat ng babae. Pagpala man, Jesus,
Santa Maria, Ina ng Diyos, At Diyos, ipanalangin mo kami panalangin mo kami, makasalanan, makasalanan ngayon ngayon at at kami kung kami mamamatay. Amen. 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 At luhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Para na sa Para na unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Siya nawa. Amen. Amen. San- Amen. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Amen. Mapagpalang araw. Peace be with you all. And with your spirit. Para Kuis, Gospel natin from the Divine Mercy Sunday. may ang sound mo, Brother Kuis. Pauna po si Tito Hector para sa ating gospel po. Okay. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Panginoon. Kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas, na tinawag na kambal at kabilang sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hangga't hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hangga't hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon na may naniniwala." Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na saksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay na sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Yes po. Meron tayong ating explanation dito astig. Recus, lakasan mo yung volume mo, mahina sa akin. Sige po. Yung meron tayong explanation dito astig about ng gospel.
Ano daw? Ano daw? Kung mayroon ka ba daw explanation sa gospel? Explanation po. O ano ba? Summary o Ang una ko lang tanong, ano, yung tanong. dahil sa linggo nga, sabi nyo nga, Sunday of Divine Mercy. Tama po? At Ngayon, meron bang kaugnayan itong gospel sa Divine Mercy? meron po. Ilan po muna, gusto kong maliwanagan. Hindi kaya natabunan yung pag-celebrate ng Divine Mercy dahil sa Semana Santa? Pero Hello? may kaugnayan bro. Ha? Hindi ba yung gospel tungkol kay ano? Ay, may kausap. Hindi, ano ba yun? Paano man importante? Meron kayo booklet kayo para sa Divine Mercy, Marquitos? Meron kayo booklet? Dito sa verse 22 kasi sinabi doon, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin niyo ang mga kasalanan ni naman ay tinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga tinatawad. So yun po, ibig sabihin magkumpisal tayo, that is mercy. When we go to confession, we ask for mercy. Yan din ang panlaban natin dahil yan yan mong pinakita na dinelegate ni Jesus Christ sa mga apostoles o pari ang pagpapatawad ng kasalanan sa confession. Di ba na tinutuligsan ng mga protestante? Bakit kayo nagkukonfess sa tao? Hindi si Diyos, diretso. So yan yung mga talata na dapat nating bigay sa kanila. Pangalawa, Brother Tunying, hindi ba si Tomas hindi naniwala kay Jesucristo? So doubt? Hanggang di niya nakikita yung mga butas, doon mo pinakita ni Jesus Christ yung kanyang awa. Na despite of the doubt of his apostle ito, one of the 12, si Tomas, hindi pa rin naniwala sa kanya. Matagal niya sinabing siya ay mabubuhay muli. Ano pinakita niya? Awa. Nagpakita sa mismo diretso kay Tomas. Ano sagot ni Tomas? Panginoon ko, Diyos ko. Di ba? Tama ba yun, Brother Tunying? Opo, opo. Ngayon, yan nga, isa pa rin ng gusto kong linawin dyan. 3 taon, halos 3 taon, di po ba magkakasama sila? Yes. Tama. Okay. At nakita naman ni Tomas lahat ng mga ginagawa ni Jesus. Okay. Pero kaya niya makapaniwala na siya nag-aalinlangan pa sa pagkabuhay ni Jesus. Kailangan pang makita niya mga butas sa mga katawan ni Jesus para siya maniwala. Bakit? Hindi pa po sapat yung 3 taon. May mga iba matagal na, 20. Kung ano, 10 years. Hindi nga sila nga mga apostol kasama nila araw-araw for 3 years. No, bago namatay si Jesus at nabuhay muli. At nakita niya naman kung ano ang mga himala at ginagawa ni Jesus. Nag-aalinlangan pa siya nung sabihin ng mga ibang apostol, nakita namin ng Jesucristong buhay. Kaya nga po ang sabi ni Christ, basahin niyo po yung kasunod na talata. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Opo, tama po nga yun. Ang ano ko lang, iniisip ko, ganun ba talaga ang hindi pagpapaniwala ni Tomas o meron pa siyang ibang ibig na ipailarawan sa atin? Si Judas nga, 3 years din niya nakasama si Jesus, di ba? Pero bakit nag-betray pa rin po?
Si Eh, Peter mas nga, matindi tinatwa yun. siya, di ba? Mas Kasi matindi yun. nakatalaga na talaga yun eh. Kasi kung hindi naghudas si Judas, wala tayo Kristo eh. Eh, ganun din yung nakatalaga rin si Pero free will niya yun, Tomas. free will. Kasi meron nga sinasabi dito na nakasabihan, to see is to believe. Kaya lang po, yung pananampalataya, hindi kinakailangan makita mo para paniwalaan mo, di ba? Kaya nga po yung lang si Tomas. kaya nga po yung salita na yun na sinabi ni na mapalad tanong, ang mga hindi, naniniwala kahit hindi nila ako nakita. okay, Di ba kaya tayo nga hindi po, natin siya nakita, pero naisulat. Pero naniniwala tayo kahit hindi natin siya nakita. o nga po, ang tanong ko, si Tomas kaya ganun ba talaga ang pananaw niya? To see is to believe? Eh, Ganyan. ganun na nga, kaya Ganun twin po nga siya nakalagay doubt eh. Kaya nga siya doubting Thomas. Kaya nga nakasulat sa Biblia, ganun siya. Oo. Brother Tunying, kasi ganito yan eh. Hindi ba iniisip nila si Jesucristo ang Misaya? Ang tagapagligtas na mag-aalis sa kanila sa pagkakaalipin sa Romans. Di ba? Opo. Yun ang iniisip nila eh. E nung mapatay si Kristo, lahat ng expectation nila, hindi nangyari. Di ba? Yun eh, may expectation yan eh. Tao yan eh. Meron siyang in-expect na si Kristo ang magliligtas sa amin, mag-aalis sa pagkaalipin ng mga Romano. Yun. And hindi nangyari. Pinatay pa nga siya ng mga Romano. So yung expectation niya, nawala. So yung kanyang paniniwala, hindi na ganong katatag. Ganyan ang tao eh. Di ba? Si Tomas lang. Hindi, kanya nga sinasabi ko si Tomas lang. Pero, ano malay mo, baka katulad din yan ng dalawang apostoles na going to Emmaus. Emmaus. Di ba? Ganun din. Yung Wednesday yan yung yan yung gospel. Oo, The road to Emmaus. lumayo sila sa Jerusalem kasi nawalan na rin sila ng pag-asa. Expectation nila. Sabi, hindi ba sinabi, ang iniisip namin siya ang magliligtas sa amin sa pagkakaalipin ng Romano. Ngunit pinatay. So, ang expectation nila, nawala. So, ang kanilang pag-asa, nawala. So, pagka ganon, medyo hard to believe ka na. Tama ba yun, Brother Tunyeng? Tomas apostol eh. Kaya nga sa kanya nanggaling yung doubting Thomas eh. Kaya Hindi nga, pa bumababa ang espiritu sa kanila eh. Siguro yung mga yung ibang mga disipulo na hindi apostol, malamang gano'n ang kanilang kaisipan. Pero ito apostol, kasama mo araw-araw, kumakain kayo araw-araw, nakita mo lahat ng mga ginawa niyang mga Siguro po, milagro. simple explanation po. Nag-aalinlangan pa siya. Ang simple Meron pala dito explanation. malalim na mensahe si Tomas. Ang simple explanation po kasi absent siya nung unang magpakita si Christ dun sa mga apostoles. Wala siya kasi, hindi siya present. Hindi kasi siya present, kaya ganoon. Kaya sinabi niya na, hindi ako maniniwala hangga't di ko nakikita yung butas ng ng pako doon sa kamay niya, tsaka yung yung sinibat na tagiliran niya. Kasi nga absent siya, yun ang mahirap. Hindi, huwag ka mag-a-absent sa LBS. Ako yun lang nakikita ko explanation kasi nga absent siya. Hindi niya nakita eh. Yun lang yung pinakikita dito. Kaya nga yung sumunod na verse, mapapalad ang mga naniniwala kahit na hindi nakakita. Yun palagay ko ang gustong maging mensahe ni Tomas sa atin. Alam mo naman pala ba't hindi mo pa sinabi kanina pa, Brother Tunying? Palagay Maaga ko ako bukas Kailangan kong matulog maaga. 4:00 aalis na ako. Pwede ba akong maglagdag? Pwede akong maglagdag. Go ahead, po. Brother Noni. Kasi sinabi ni Jesucristo na
Kung hindi ako nagkakamali, sabi niya, pagkaraan ng 3 araw siya ay mabubuhay na mag-uli. Kaya kinakailangan siyang, bagong mabuhay, kinakailangan siyang mamatay. At si Judas, dahil siya ay si Judas, nalokoban siya ng demonyo, kaya siya ay nagsisi at ang kabayaran niya sa kanyang pagsisisi ay siya ay nagbigti. Kaya namatay din siya. At si Magdalena naman, yung Magdalena Maria Magdala, ay siya ang unang nakita ni Jesus at sinabi kay Magdalena na sabihin mo sa aking mga kapatid na tayo'y magkikita-kita. Ayan. Hallelujah. Yun lang naman, kapatid, ang aking gustong ipabatid sa inyo. Salamat sa inyo. Thank you, Brother Noni. Thank you. Po, Tito. Taray Cruz, ano? Meron tayong connection. Ay, Tito Hector. Meron tayong connection. Ano? Hindi ko mas... Connection po. Connection. Connection. Opo, for the gospel. Magano na ba tayo? Keywords ba yun? Keywords? Keywords pa tayo. Yes, po. Keywords, Keywords muna okay. tayo. Keywords. Dali lang po ah. Hindi mo nakikita yung yun. Saan na ba yun? Kaya po, Keywords. makaalis na. Okay. Keywords. Keywords pa tayo. My Lord and my God. Peace. Kapayapaan, 3 beses yun. Mercy. Sige ba, mercy. Umpisan o ano ba? Keywords agad tayo. Dami pang mga didinawin. 4 o'clock daw alis sa Tiyanos. Magtanong ka pa ulit. About kay Thomas. Are you still doubting Thomas? Meron pa po. Ayun, yung about kay Thomas, ano ba yung keyword kay Thomas? Ayun na po, yung my Lord and my God. Yung faith without seeing. Meron pa po. Oh, thank you. To believe Huwag because mag-alinlangan. there's no others. Sa halip ay maniwala ka. So dito pwede mo rin ikabit dito yung Jesus I trust, yung believe. Dito, Pwede pa rin tatagan Oo po nga, yung no? tatagan po yung ng keywords po. Ah, Receive the Holy Spirit. receive the Holy Spirit. sa baptism. Pentecost yun eh. Yun na alala ko, Pentecost. Meron pa po. Si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. My Lord and my God then. Tatanong sana ako kay Brother Tuming. Ano?
Pasasaran ko na to. Tatanungan na. Meron pa po ba? Wala na yata. Pero may tanong pa yata si Brother Tony. Tatanong ko kay Brother Toning kung ano pa yung mga ginawa ni Jesus na nasaksiyan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat niya. Hindi nga nakasulat eh. Tinala lang yan alam kasi si nga para Brother Toning na hindi natin alam. Kahit di nakasulat. maniwala daw tayo kaya sinulat yung mga kaya tinala lahat yun. Di ba? Tama ba yung pagkaintindi ko? May mga miracles pa siyang mga ginawa. Siguro. Na hindi rin. Upang payusin ng tao. Sumampalataya si Jesus ang Bando yung Jesus I trust lang. Yung you have to believe. You have to trust me. Parang ganun. Even though you haven't seen me. Yan, upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Di ba? Tama din yun. Tama po ba? Ano, nagsisay ko ng una. Unang pagbasa mo. Unang pagbasa po dito, Alex, sa ating Ah, first reading po. Okay na po. Okay na po mga dito. Sige po. Ang unang pagbasa po ay hango sa aklat Sa paggawa ng mga gawa. ng mga Kabanata 2, talata 42 hanggang 47. Saan nga yun? Page 42. Kahit ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos. Salamat sa Diyos. Meron tayong question po sa ating first reading. Tito Boy. Hello po, Tito Boy. Meron akong question ng English po sa ating verse 42. Tito Boy, what were the believers doing? Tipo, question po what were the believers doing? Note the breaking of bread and prayers, Eucharistic celebration as the Lord Jesus taught the apostles to the Blessed Sacrament. Verse 42 po. Ano yan sa verse 42? Opo, dito. Hanggang, Verse 43 po. basahin ko na lang, hindi ko maintindihan Brother Quiz eh. Mahina yung kwan mo, yung sound mo, Brother Puis. Parang may iba eh. Sige po. Ulitin po. What were the believers doing? Note the breaking the bread and prayers,
Eucharistic celebration as the Lord Jesus taught the apostles the Blessed Sacrament, and how did the people feel? What did they witness? Verse 42 and 43 po. Babasahin lang po yung verse. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsasama-sama bilang magkakapatid, magsasalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. 43 po. 43. 43 po. Susunod na verse po. Dahil sa Dahil sa maraming himala. Basahin ko rin to. Apo. 43. Oh, 43. Verse 43. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Thank you po. Sige Thank po. you. Si Tito Butch. Tito. Question po sa ating verse 44 and 45. Sa akin ba yan? Yes po. Ha? Yes Ako po, ba? Tito. Yes. Opo. Sandali, main kasi yung aso eh. Wait na po ah. Okay. Nagpatuloy sa pagsama-sama na parang kakapatid ang mga disipulo at binabahagi nila ang kanilang mga arian nila sa set isa. Binibenta nila ang mga pag-aari nila at mga gamit tapos pinidistribute nila sa lahat ng ang perang kinita ayon sa kanya-kanyang pangailangan. Tinatanong ha. Opo. Thank you po. Si Kuya Jerome, meron akong question sa... Basahin ko na. Teka, meron tayong question. Wait lang po. 47, tsaka 46 and 47 po. Brother Jerome, meron ka ng mustache at saka balbas. Oo, sa Zoom lang yan. Gawa-gawa ng Zoom yan. Ah, okay. Question po. What did they, to the temple area, what did they do their homes? How did they eat? And what else did they do? And so, what all the Lord do with them? That's po. 46 and 47. Every day, they devoted themselves. Ayun, sa English, gusto niya? Tagalog na lang. Tagalog na lang po. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ano po? Magandang Question gawin po. natin ito sa crisis ngayon, no? Opo. Yung mga Question po. ari-arian. Opo. Question po or connection from Mahal. the first. Opo. Meron tayong question kay Tito Tongin ulit. Tito Tongin, question po. Sa first reading. Bakit wala si Thomas dito? Andito ba si Thomas? Andito kasi magawa na itong mga apostol. Ano connection, no? Anong question? Wala pang tanong. Ako na lang magtanong. Anong connection na ito sa gospel? Ay, duduktong na ba? Wala pa. Ako lang, magtanong. Hindi, sabi connection na eh. O connect na. May tanong ko si Kuya Hector. Tanong mo. Ah,
Yung ganitong uri ng buhay, kunyari, ito ba ay posibleng mangyari sa ating kapanahunan na share sila sa lahat ng bagay tapos, di ba? Kikita mo na parang very peaceful yung relationship nila na walang mga, Inggitan. di ba? Posible Yung kaya yan sa time natin? community pantry ba nangyari sa COVID? Pwede ba yun? Partial lang yan. Partial. Pwede siguro yun kasi yung pangangailangan na tutupad. Kasi Ano mga kalamari-ari pag nagpabilihan, pamahagi sa bawat isa yan. Pangangailangan. Tsaka yung mga nagbabayad ngayon sa tsuper na pinasosobrahan yung mga bayad nila, hindi na inaano yung mga sukle. Partial ba? Pag may pag may mga crisis lang. Ngayon sinasabi nga ni, yung question ni Brother Hector, possible ba daw sa ngayon? Sa ngayon, nangyayari naman, di ba? Ayong sa Yun, ganun nga. I mean, parang Super, partial na, kasi nga, parang hindi pa rin ganun ganun yung COVID, di ba, nagkaroon ng sa mga mahihirap lang to, yung mga, pero yung mayayaman na, pa rin sila. Sugapa pa rin sila sa pera. hindi pa rin nila ibibigay yung Yaman pa rin sila. Pero pa ang ganitong situation, parang di ba? surplus. Posible within the family. Kunyari, ang concern ng bawat isa sa pamilya ay betterment of the other. Kunyari, father and mother and children, na love reigns in their family. Siyempre, ang concern nila is yung paano ikakabuti ng isa. So, yun ang parang atmosphere siguro na nangyayari dito, di ba? In a family na God-fearing. Kasi siyempre, Masasabi mo is rin to, mercy to each other within the kasi you share. You show mercy by sharing, di ba? Oo. To those who don't have or who are in need. Tapos yung yung mga rollback next week pa hindi, parang tigil lang gera. Kagaya ng tigil gera. Tapos kakaroon tayo ng mababa ng presyo ng bilihin. Next week, kakaroon tayo rollback ng gasolina. ilapit mo pa yung mouth mo sa mic, Brother Tunying. Medyo malayo yung pan mo. Araw-araw Kasi sila nagkakatipon sa templo, di ba? Nagpipiraso, breaking of the bread. Parang misa na rin to. Parang mas, parang mas yung ginagawa nila. Nagpupuri sila sa Panginoon, praising God. They eat with joy and sincere hearts. Parang dinidescribe kasi dito yung prayer life ng community. And ang sabi nga dito kay Father Almasan, yung the early Christians live a community life and have their things in common without being told by the apostles. Their belief in the risen Christ through the preaching of the apostles drives them to be more fraternal to each other. They do more by selling their property and possessions, parang poverty, detachment, and divide according to each one's need, which is justice. Hindi naman masasabing komunismo to, no? Hindi mo pwedeng sabihin na communist kasi pa rin naman tawag dito. Communism kasi wala namang love yata yun. Communist, parang yung pantay-pantay ang trato. Pero may nangingibabaw na. May nangingibabaw pa rin kasi sa communist, di ba? May nag-uudas pa rin. Oo. Yung party pa rin ang Kaya hindi successful yung communism dahil doon. May nag-uudas. May mataas. Pero ito nga, ang pinapakita lang dito kasi, is yung tawag dito na naibibigay yung pangangailangan. Diba? And then, kasi nga hindi sila ganun siguro kaano pa Ibang-iba yung buhay noon, di ba?
wala pa silang gadgets, walang TV, walang mga Simple pa. very simple, Walang talagang pagkakabalahan basic lang. ng Oh. mga Oo, kaya talagang ano sila talaga, simple ang lifestyle. No? talagang Basic needs lang. ang ano lang nila, ang talagang pag-uukulan ng panahon is yung work at saka yung prayer. Yung pa-praise and worship kay Lord. 'Di ba? Yun yung parang doon lang umiinog yung kanilang yung kanilang buhay. So magwo-work kasi nga syempre dahil kailangan magbigay ka pa rin sa kaban eh, 'di ba? Sa temple kailangan pa rin ganito, ganyan ganyan. Kagaya rin naman sa ngayon yung church din naman natin, sinusuportahan din naman natin. We do the same by yung mga love offering natin, yung sa community naman natin, yung sa tithes natin. So, similar pa rin naman. The only difference na nakikita ko kasi siguro is yung iba yung lifestyle, 'di ba? Sabihin na natin napaka-crude ng noon dahil hindi mo naman kailangan ng yung napakagandang bed, di mo naman kailangan na marami kang electric fan or aircon. Hindi sila ganun Simple lang ang buhay. No? simple Pero- living lang sila. Pero, bro, meron pa rin pinakita na mapagkamkam. Oo. Kasi Yeah, di ba oo. meron dun sa isang couple na nagbenta, Oo. tapos hindi binigay lahat sa Hindi nila simbahan. binigay, kaya patay sila. Ginawa nila, Pinatay tinanim nila, di ba? Binaon nila. naman nila. Tapos nalaman ng apostoles, di ba? To the Holy Spirit, namatay ngayon yung Doon nakita ngayon yung authority ng mga apostoles pinakita, and their power to heal, their power to kill, their power to make miracles. So, gano'n na lang ang tingin nila doon sa mga namumuno noon. Pero hindi ba ang kasalanan nila yung pinagbentahan ng property nila hindi dineclare ng tama. Hindi nila dineclare. Nagtago sila kunyari 100%. Nagsinungaling Kunyari sila. 80% sa kanila yung 20%. Opo. Ngayon alam ng Holy Spirit yun, walang may tatago kaya kamatayan ng kwan sila na Yun yung namatay consequence. mismo. Pwede rin ulit akong magkomento. Sige po. Sure, yes. Ang lahat ng bagay binigay ng Diyos. Kaya may karapatan ng Diyos na kunin din ito. At kung hindi mo ibinigay ng kusa sa Kanya, ibinalik ng kusa sa Kanya, ay kukunin din niya ito para ibigay sa iba. Dahil na ikaw na Kanyang binigyan, hindi ka marunong magbigay, kaya kukunin niya yun sa iyo ng sapilitan. Kaya ang mabuting gawin mga kapatid natin, ang aral na gustong ibigay sa atin ay magbigay tayo. Mahirap mabuhay, mahirap makipagsapalaran, mahirap kumita ng pera, pero mas mahirap ang magmahal. Dahil ang pagmamahal may nakaakibat na tungkulin mong mahalin mo rin ang iyong kapwa. Dahil hindi ka makakapagbigay ng pagmamahal kung wala ring pagmamahal sa sarili mo. Salamat po. Pero kailangan din siguro ma-recognize para makapagbigay ka na yung mga binigay sa'yo o yung kung ano man meron ka, ayan ay galing sa Diyos. Dapat ma-recognize mo na. Kasi kung nag-trabaho ka lang, di ba? Pero hindi ka nagbigay ka, pero hindi mo pa rin ni-recognize, pinaghirapan ko to. Pero hindi mo ni-recognize na galing si Lord yun. Ni-recognize mo lang na pinaghirapan mo, ginawa mo, anong satisfaction naman yung meron mo? Sarili mo ang sinasatisfy. Kasi di ba lahat naman yan galing kay Lord, stewards lang tayo. Iba doon kay Job. Tama ba? Kung naging reading ba si Job nung nakaraan? The Lord take away, the Lord diba? give, The Lord. blessed be Yun. God. Diba? Siya yung nagbigay, siya rin yung kukuha. Blessed be the Lord. So, Praise. parang, yun ang dapat kahit yung nasa goals na ma-recognize mo. gitna ng tragedy, he still had the guts, to praise the Lord.
Diba, namatay yung mga anak niya, nauubos yung mga ari-arian niya, pero in spite of all those, he's still praising God. Nagkasakit pa siya. The Lord take Masakit away. pa siya. Blessed be God. Blessed be the Lord. Blessed be God. Blessed be God forever. Stewards lang tayo Hmm. ng kanyang mga creation. Sana si Quiz. Quiz? Ano na? Watch po mga titos sa first reading. Ah, Keywords po. Keywords po. keywords. Words, keywords. Ang mga connection. Sige po, ano pong keyword? Sabi po kayo. Breaking of the bread. Ay, underline siya. Ano to? Prayer. Prayer life. How do you connect that to the gospel? Prayer life. Ano lang po ako ng ano. Kayo po, Paniniwala patungo sa buhay na kaligtasan. Yung sa ano ba yun, John, di ba? Sa gospel. Ano, maniwala na si Jesus ang Mesiyas at sa pamamagitan ng paniniwala, magkakaroon ng buhay sa kanyang pangalan. So sa Acts, parang ngayon doon day by day, di ba yung araw-araw, the Lord added to their number those who were being saved. Ang Panginoon ang dagdag sa kanila ng mga naliligtas. So, magtiwala kay Jesus patungo sa kanyang pagkaroon. Tapos yun, ang resulta, pag nagtiwala ka, the Lord will provide, added to their numbers. Lumalaking komunidad ang mga naliligtas. ano na nga ba ito? Paano ko ba sasabihin? Sa Tagalog na lang. Baka tayo mapagalitan ni Brother Tunying kasi dapat Tagalog, di ba? Mahimik na tuloy si Brother Tunying. Brother Tunying, sumagot ka. Ano po ang keywords? Pagkakaisa. EDSA power, pagkakaisa. Magkaisa. Ayun dito upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Di ba yan yung Eucharist? Tama ba? Sagot naman kayo. Ayun sa breaking of the bread. Yes. Pwede bang iduktong ko yan? Tama, Eucharist. Di ba? Ano yun, pagkakaisa? Ah, Yung saan yung pagkakaisa? Yung kasi nagkaisa naman talaga sila doon sa gospel. Peace be, andun sila sa loob. Nagkakaisa sila doon sa Cenacle yun. Oo nga. Peace be with you. So, sa 46, nagkakatipon araw-araw. Maliban kay Thomas. Nagkakatipon-tipon. Araw-araw. Pagkakaisa dahil kay Kristo. At nagpipira-piraso ng tinapay. Ayun. Yun na nga, breaking of the bread. All who believe were together. Ayun. And had all things in common sa Acts 2. So, nagkakatipon-tipon. Nagdadamayan. Sama-sama ang lahat ng Okay. Saan natin babangga ito, Brother Jerome? Araw-araw nagkakatipon-tipon. Parang nagagather sila araw-araw eh. Oo nga po. Saan natin yan dito sa gospel? sa Prayer. katipon-tipon Common naman prayer. sila doon sa Cenacle nila eh. Doon Oo nga, naman sila pero hindi nag- natin peace kasi be with you. nalagyan ng kanina eh. So, saan natin siya ilalagay dito? Huwag mag-alinlangan. With mercy, peace be with you. Ayun na lang sa peace be with you. Ayun, pwede. Peace be with you.
Para sa lahat na yun, peace be with you. Opo. Brother Alex, Sa misa, di ba? Ano po? nagdadamayan at nagbibigayan. Saan po natin siya yan? Paano mo yan sa Tagalog yung ano? Alin? All for one. One for all. Magkakaisa na rin po yun eh. Kakaisa na. Abo. Blessed are those who believe yet do not see. Kaya, ito siguro ang prayer life dito. Underline, blessed are those. Tama po ba? Sagot naman kayo. Ang hirap magsulat ng Ano yun? Sinasabi dito sa madaling sabi, yung gospel ay devoted to nagpapay- teachings of Jesus through apostles. ay Ayun, nag- tama yung devoted to the teachings of Jesus through the apostles. So, Jesus, I trust in you. Ito yun. Sandali lang po. Tama po yung pinagagagawa ko. Yes naman. Mag-ano po kayo kahit na violent reaction, okay lang po. Basta mag-react po kayo. Meron pa po? devoted to the teachings of Jesus. Saan pa kaya pwede receive the Holy Spirit? Kabuuan kasi yung first reading is nagpapakita kung ano ang itsura ng Community life. simbahan o yung iglesia. Kapag Oo. ang pananampalatayang iyon ay namumuhay sa turo ng mga apostol, sa panalangin, sa pagkikipag-isa, at sa pagkakabahagi. Kasi nga sabi nga So, doon kay Father Almasan, ang focus dito community life. Doon sa kanina, ang focus ay Naniniwala sa risen Lord ang kanyang eto. saksi. Tingnan natin yung ano. Ang focus dyan yung Christian community sa first reading. Yung sa gospel naman, ang focus ay saan na nga yun? Hindi siya naglagay tama. Taying na nga lang. Sa taying na tayo. Yan. First reading, yung kanilang Risen Lord. target community life na. Yung second reading, yung gospel, tungkol pa rin sa risen Lord. Tungkol pa lahat sa resurrection. Risen Lord na isa Oo. sa kanyang mga saksi kahit si Tomas. Yes. First reading. Pero in a way, yung sa gospel, parang, di ba, parang sinasabi niya yung pangyayari sa mass. Mm. Di ba, yung sa misa, Peace be with you. bumaba si Lord. Oo. Tapos siya ang sacrifice mismo in-offer. Mm. Di ba? Tapos, Meron din doon contrition. tapos parang uulit, although non-bloody yung kanyang sacrifice. Ganun. It's an oras na. Yeah. Thank you. Damay mo ako. Thank you. Tomas. Sana all. Sobrang na init eh. Hindi ko na kaya. Mag-aircon na nga. Tama yung observation mo, Brother Hector. Kasi di ba Tapos dito rin sa meron din first yung reading, di ba yung breaking of the bread is the mass itself. sa Eucharist din yan. Oo. Thank you, honey. Okay. Thank you. Nibigyan na ako ng rasyon.
Kape po tayo. Sana all. Yung ginagawa yun dyan, yan yung reading natin ngayon. Oh, di ba? Yung wife ko talagang may breaking of the bread ka. Sa amin dito, breaking of the leg, the neck eh. Breaking of the neck ba? Oh, may pakape pa si Mayor. Si Kuis, tahimik na kasi juice daw siya. Oh, okay na po ba tayo dito? Pwede ko nang i-close to. Meron pa yata to. Juice po. Sige, juice ka lang. Enjoy. Okay na po to. Stop share ko na. Oo, I think so. Maiksi lang eh. Maiksi nga lang po. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit sapagkat kayo'y sumasampalataya. Ingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pedro. Question po. Balikan natin si Tito Butch ulit. Tito Butch. Para sa verse 3 and verse 4 kay Tito Butch. Why did Peter give thanks to God the Father, and what hope does not one look forward to? Where is the living hope that is longed for the kept? Get po. Tito Butch, 3 and 4 po. Boys. Yeah. Guys, ako ba? Yes. Yes po. Yes Okay. po. Magpasalamat tayo sa Diyos at Tatay ng Panginoon nating si Jesus. Kasi sobrang maawa siya sa atin. Binigyan niya tayo ng bagong buhay nung binuhay niya ulit si Jesus. Kristo, galing sa kamatayan. Ito ang bumubuhay sa pag-asa natin. Kaya masa tayo manahin natin yung kayamanang di nasisira, puro at di kumukupas. Nireserve yun ng Diyos sa
langit para sa inyo. At dahil, yan bro. Thank you po. Kay Tito Hector po. Yep. Question po sa, yes po, sa question po sa ating verse 5 and verse 5, 6, and 7 po. Okay. And how was the hope safeguarded and what will be revealed in the final time? In the meantime, what will they experience and what will they suffer trials? 5, 6, tsaka 7 po dito. Sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesus Kristo. Thank you po, Tito Butch. Si Tito Alex po. Okay po. Question po sa ating last verse 8 and 9 po. How did the people feel even if they had not seen the Lord Jesus? And what is the goal of the believers? Salvation. Okay. 8 and 9 po. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Thank you po, Tito Alex. May question po ba sa Tito Toning? About ng last class sa first, second reading? Tito Toning, question po. Bakit wala si Tomas? Absent daw. Sumbog. Ano connection? Connection po. From the gospel hanggang first and second reading. Parang ito yung parang maikli explanation ng second reading. Yung first letter of Peter was written from Rome, very probably around AD 63 to 64, given that it contains no references to the persecution unleashed by Nero after 64. The letter is addressed to the Christians of Asia Minor, Gentiles evangelized mainly by St. Paul. In this letter, St. Peter seeks to console and strengthen the faith of Christians who are experiencing difficult times. Parang nangungusap sa atin yung second reading. This is quite in keeping with his role as head of the church. This message or letter, which we will study, or which we are studying, our second reading all through the Easter season, is a faithful reflection of the catechesis of apostolic times. Yun yung pinaka-gist ng second reading. Connection po, Tito Hector, Kuya Jerome. Ano? Ano na po Connection tayo? po. Connection. Additional po connection. Share. Keywords na tayo. Keywords po tayo.
Para yung binibigyan nila, hindi yun yung pagkabuhay na magmuli. Hindi lang informasyon. Ito ay nagbubukas living through believing, no? Hindi naman sa Kayamanang di masisira. Ang mamanahin natin. Ito, sabi dito, pasalamatan. kung sa gospel, Diyos at Ama. hindi nakita, ngunit naniwala. Dito naman sa kay Pedro, hindi mo pa nakita, pero mahal mo. Mahal mo na. O, di ba nga yun yung ano? Di ba sabi din niya, blessed are those Oh, that's it. who believe yet do not see. Buhay na, na pag-asa. Although you have not seen, you love Him. Brother Alex, buhay na pag-asa. Buhay na pag-asa. Pero ang ano dito, main ano talaga dito, yung says, risen Christ pa rin eh. No? Ano yun nasa chat? Ah, okay. Meron pa po ba? Pero andito yung pagsubok eh, no? Parang gold. Kailangan tayo Pagsubok. Dadarangin para dalisayin. like fire, gold. Kasi nga naman, hindi ka kikinang kung hindi ka dadalisayin. Pagsubok. Ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kasi ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang tungkol sa pananampalataya. Purihan, dakilain at parangalan sa araw na mahayag sa Kristo. Sa gayon kayo'y mapupurihan. Ito baligtad na, hindi na siya yung papupurihan. Kayo ay papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. Ayun. Ibig sabihin, we are image and likeness na. Oo. Paano ko ba ilalagay ito? Papupurihan. Papupurihan. Dadakilain. Dadakilain. At pararangalan. Pero parang sinamarize na niyata ito yung ano eh, mamanahin eh. Diba? Parang sa na to, yung end times na. Oo. Ito na yung Final- ano, yung final, promise na ano, na inheritance. Salvation of your soul. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo. So, pananampalataya. Connected pa rin doon sa gospel. Oo. Ang pangatayang Jesus, I trust in you. Diba? Ano yung kulay green? Lagay natin siya sa green. Patulong naman po para mag-connect. Ito, underline. Buhay na pag-asa. Buhay na pag-asa. Ito sa Jesus I trust in you rin. Tama. Tama po ba? Oo. React naman kayo dyan, oh. Para alam ko kung tama po yung pinagduduktong-duktong ko. We trust in you. Oo. Kay Jesus tayo mag-trust. Huwag sa akin. The Jesus in you. Amen. Pwede natin dagdag yan.
kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Kaligtasang Nakahandang ihayag sa katapusan ng ihayag panahon. sa katapusan ng ano. Binawasan ko ng konti, Brother Hector, kasi mahaba. Hmm. Huwag mag-alinlangan, sa halip maniwala ka. Yun na din yan, di ba? Pag-asa na, buhay na pag-asa din yun, di ba? Pag-asang makamit yan. Di ba ito rin, kaligtasang ihahayag. Pag-asa pa rin to, di ba? Oo. Dikit na rin natin. Dikit ka rin dito, huwag mag-alinlangan. Huwag mo ngamba, hindi ka nag-is. Kaya manang di masisira. Buhay sa pamamagitan niya. Ayun, di ba ito? Yellow. Yellow natin to. Tama ba? Oo, pinagduktong-duktong ko lahat. Mamaya, hindi pala magkakaduktong to. Ayaw niyo kong sabihan. Hello? Ano ba yung yellow mo? Ha? Ito pong ano, kaya manang di masisira ang mamanahin. Nalo ko dun sa ano, breaking of the bread, kasi di ba si Christ yung life? At saka upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Parang bread of life. Apo. Tama ba? Tama po ba? Oo. Nasa na ang mercy, divine mercy. Yun nga, binigyan tayo ng buhay na ano eh. In spite of. O, so, para natin ano, yung mercy. Siya ang offering because of his mercy. Hindi, yung, nga. sa pag-asa, sa awa. I-bold natin to. Meron na bang hibla? Wala pa. Wala pa po, pwede na daw po. Kaya lang, naano ko yung ano eh. Kung kailangan nating ilagay sa Maglalagyan ako, dito, keyword. maglalagyan ako ng hibla sa chat, bro. Sige po. Go ahead. Mercy kasi dapat nauna dito. Ay, undo. Dapat nandito yung recent Christ eh. Pero dito, nandito siya oh. Si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos. Diba dapat nandito siya? Ano ba sa Tagalog? Paano natin ano sa dalawa? Saan natin siya iduduktong? Yung pagdadamayan, that is the way of Christ. Di ba? Dadamayan. Oo. Dito natin ilagay. And then, Sharing each other's resources out of love. okay. Tapos, itong pasasalamat sa Ama. Kasi binigay niya sa atin si Christ. Hmm. So, itong kopyahin ko. Tama po ba? Paste, Yes, I think. undo, paste, without formatting.
Meron pa po. Pwede nga. Meron na ba naglagay? Meron na. natin si Kristo sa komunismo. Hindi, komunismo. Komunismo ka dyan. At simbahan. Malabas. No, may nilagay na ako sa, sa chat. Brother Noni, baka merong Brother Noni, are you still with us? Baka meron po kayong hibla. Ito po yung ating Psalm, butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang malin. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Diba? Nandun yun. Nandun yun sa natin yun. Naandun din yun sa sinabi ni doon sa gospel natin. Opo. Mapapalad ang hindi nakakita at naniniwala. Ayan, yung bang ganun, na kahit Opo. hindi mo sila nakita, ay naniniwala ka. Opo. Mapapalad at pinagpala. At ikaw ay bibiyayaan ng Diyos. Dahil mas mahalaga sa ating paniniwala kaysa sa tayo ay makakita. Nakakakita nga tayo. Minsan, kahit tayo nakakakita, kahit dilat ang mata natin, bulag tayo eh. Intindihan niyo ko yung sinabi kong yun, na kahit tayo nakadilat, pero nakapikit. Ayan, hindi natin nakikita. Katulad ng mga kapatid natin at nasa yung mga marginalized ba na nasa gilid, yung mahihirap nating mga kapatid. Kahit nakikita sila natin sa lansangan na nahihirapan, hindi tayo tumutulong sa kanila. Sinasabi lang natin sa kanila, humayo ka at buhayin ka sana ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos. Sa halip na magbigay tayo, mag-abot tayo, ganun lang sinasabi natin. Kaya siguro ang aral sa atin, mag-ano tayo, kahit nahihirapan tayo, magbigay tayo katulad nung biyuda na sinabi ni Jesus. Mas malaki ang ibinigay niya dahil ang binigay niya ay galing sa kanyang pinaghirapan. Yun ang kanyang kaisa-isang kayamanan. Pero ibinigay niya sa atin, binigay niya sa kaban ng yaman. Hindi katulad ninyo, kayo na mayaman, na masagana, ang ibinigay ninyo yung sobra lang sa inyo at marami pang tira. Kaya pilitin natin na makatulong sa bawat isa. Yun lang mga kapatid. Salamat. Thank you, Pastor. Monsi. Na ano ka, tumataas ako tumataas sa rango Monsi. Salamat po. Meron pa pong nagsulat ng hibla. Si Kuis. I-dictate ko na lang yung sa akin. Sige, dictate niyo po. Go ahead. Jesus ang Mesiyas na pinangako ng Diyos para tubusin ang sangkatauhan mula sa kasalanan at kamatayan. Mula sa Kasalanan at kamatayan. Buhay na walang hanggan ang mapapasa atin kung mananalig tayo sa Kanya ng buong puso. O buhay na walang hanggan ang mapapasa atin kung pwede na yan, kung mananalig tayo sa Kanya ng buong puso. Brother Tunying, meron ka? Nakamute po kayo. May space yung na at saka ipangako. No?
Nasend ko na po. Saan po? Sa Facebook. Ay, sana dito kayo nagtatype sa chat group natin dito sa Zoom. Kasi pupunta pa ako sa ano. Saan? Nag-type na ako sa page, sa ano, sa chat natin, hindi mo nakita. Tapos May ka-paste sa Hindi mo inyo na, nailagay ko na po yun sa inyo. Si Brother Tunying ayun. Teka ha. Copy. Kasi nawawala ako eh. Control. Naniwalaan ka pa tumalang. Okay. Ano pa po? Sino pa po? Brother Boy, meron ka? O pipili ka na lang? Chat. Brother Jerome, ikaw daw pumili ng ano? Ikaw na daw pumili. naman yun. Tao mo. O gawa ka at samasamahin mo na sila. Ikaw na ang mamili. Ikaw Ako na nga nagtatype eh. Ako. natin. Pili na kayo. Ayun pala, muling pagkabuhay. Meron ka pala eh. Sa'yo to? Meron ka pala. Sorry ah. Ace. Ang muling pagkabuhay ni Jesus na banal na awa ay nagdudulot ng kapayapaan sa ating pananampalataya. Ito'y nagiging living hope. Buhay na pag-asa na lang. Pwede, lagay ko. Oo. Kaya, ikaw lang pumili. O yan ah. Brother Boy, okay ka ba dito? Brother Boy, nakamute po kayo. Are you okay with this? Jesus na banal na awa ay nagtutulot ng kapayapaan. Okay sa akin. Okay na to? Copy. Okay. Okay, yugot na tayo. May yugot si, ano eh, alam ko may yugot si sinulot eh. Ito boy, next po. Kala ko may yugot na dito. Ay, wala. Nandito. Babalik na naman ako dito. Yugot. Ay, Ano yung message? ano ang hadlang? Nagawa na si ano eh. Saan ako babalik? Ito may yugot na po si ano. Ano ang hadlang at kaalinlangan sa paniniwala kay. Tapos meron na rin siyang hamon eh. Ano ba yun? Meron na rin siyang hamon eh. Nandito yung tanggapin. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will. Ano ang hadlang at nag-aalinlangan sa paniniwala kay Kristo? Tama po ba yun dyan? 14:6. Yung community pantry, paano ba natin may sa buhay yun? Hugot pa. Yung sa ano, Sige po, pakitype po. Dictate ko na lang. Type nyo na lang po sa ano, sa chat. 14.
14, 16. 14, 16. Hindi ba 316 yan? Hindi po ba 316 yun, brother? Brother Tonyi? Tama po ba yung quote? Brother Tonyi, tama po ba? 46, 46. 14.6 po ba yon? Ay, iba yung 316 eh. How Oh, do God we, so loved the how world do we trust the Lord? Paano natin pinapakita ang ating pananalig? 14, Pagtitiwala 14.6. kay Lord. 14.6. Ako ang 316, tama parang- po. Tama. Tama. Ano po yung ano? Yugot po ba yan? Oh. Ito boy next. Ayun. Hamon. Copy. Na-type nyo, Brother Hector? So, mabagal ako mag-type eh. O sige, ako na po. Sabihin nyo na po. Sandali. Yugot po yan, yugot. Oo. Sino ang dapat kong patawarin ngayong araw? Paano ko ito maipapakita? Tama po ba yan? Sino ang dapat kong patawarin ngayong araw? Paano ko ito maipapakita? Tapos, ano pa? Paano ko maipapairal ang pagkakasundo na kinakailangan ng komunidad? Patawarin na, ganun na ako kanina. Kumpisal. Paano ko Para sa divine mercy. mapapairal ang pagkakasundo na kinakailangan ng komunidad? O ng sambayanan siguro. Okay. Sambayan. So, gawin natin yung ABC ng divine mercy. Ask for mercy, letter A, which is go to confession. Tapos B, for be merciful. Tapos then C, complete trust in you. Complete trust. Tama po ba yan? In the Lord. May tanong nga ako dyan eh. Hugot. Paano natin ipinapakita o sinasabuhay ang Jesus I trust in you? Paano natin na isasagawa o napakita ang Jesus ako ay nananalig sa iyo. ay ano nangyari? What happened? May napindot ako. Kasi we need to go to confession, ano? So you can receive the plenary indulgence. Then pray for the Pope. Pray for the Pope. Oh, Work of mercy. pray for the Pope. A simple ano daw yan, Our Father, Hail Mary, and glory be for the intentions of the Pope. One Our Father, one Hail Mary. Anong banal na awa sa English? Divine mercy. Divine mercy. Hindi ba dapat dakilang awa? You can use it interchangeably. Paano natin ipapakita sa buwan?
Ay, nailagay ko na po yun. Sunday po ang feast ng Divine Mercy. Okay. Tanggapin ang salita ng Diyos. Ito ang daan ko ng buhay. Sacrament ng Passion. Bro, saan ko ilalagay ito? Ha? Meron akong may naisip ako eh. Ano po? Hamon or Yugot? Yun nga eh, kung saan nilalagay. You Ano po? cannot be alone. Find your community. Dito. Sa Hamon. Hamon. Kasi nasa community na po tayo eh. Oh. Hindi Hindi, natin. Uh, You cannot be alone. You cannot be alone. Join CLS. Kung meron mang LCS. Kung wala, LCS na lang. Pero marami namang ibang community. Hindi lang naman. Community sa church. Yan na lang siguro. Okay lang po ba yan? You cannot be alone. Be in community. Yeah, pwede na. Okay lang. Speaking of community, Brother Alex, hindi na ako pwede bukas ha. Kamusta ka na? Okay ka lang? Okay lang. Hindi na, nakatulog nga ako, hindi ako sinumpong. Very good. Hindi ko pa. May Hindi pa binigay nga- sa'yo para dyan sa ano mo? Merong cream hindi na nilagay. May binigay cream. Very good. Patay. Naiibsan naman yung pain. Oo. Pero mula kanina, pagbalik ko, hindi na Nawala na. Yun ang gift of service. hindi pa ako nag-apply ng Ng cream. Isama po natin sa ating panalangin si Brother Boy na magtuloy-tuloy ang kanyang paggaling. Bukas may healing mass Anong dito sakit si Father mo, Brother Joey Boy? Pallier. Anong sakit mo? Neuropathy. May neuropathy siya, yung nerve na po. Na complication Pero ang kasi ng ang yung diabetes. Nasa diabetes yan? Opo. Baka Hindi kailangan mo na halata kanina, iingka-ingka ako. Mabagal ako, maglakad. nakakatulong ba yung kwan dyan? Neurobiot? Supposedly, dapat may parang vitamin yun eh. Vitamin B12. Neurobion Oh, is B12. Neurobion. Opo. Para neuropathy. O sa nerves. Baka makatulong si Father Joey Pallier bukas. Kamay na Jesus, nandito siya sa Divine Mercy bukas. Talaga. 6 p.m. para sa Novena Mass. Yung sa Nazareno yan, bro. Kamay ni Jesus doon sa Quezon. Lukban ba yun? Yung Joey Pallier. Di pa nga ako nakapunta dun eh. Nakapunta na kayo dun? Si Mario yata yung pupunta doon. Kala ko yung original na hand ni yung sa Nazareno. Di ba meron yung sa Quiapo? Sa Quiapo. Ang pangalan kasi Kamay ni Jesus Healing. Healing mass. Ang hirap pumunta roon sa kamay ni Jesus. Hindi ako Dito pwede nga roon. sa Divine Mercy nga, andyan siya. Sama mo siya, Brother Jerome, sa iyong mass intention. Si Brother Boy. Try mo Tito Boy sa Quiapo Church. Nga. Malayo. Yung something new pa. Next week, sinong facilitator? Ako Brother yata. Boy daw. Brother Boy? Okay. Okay. So, okay na po tayo dito. Okay. Yay! Okay na yata. Naantok na ako. Maaga ka bukas, di ba? Oh. Siguro mga 4:30 alis na ako. Kasi 6:30 sabi niya. Anong oras ka gising? 3:30. Wow. Kasi ang hirap ng sakayan sa amin eh.
nagpupunuan. Pagka maaga, nagpupunuan. Pagka naman na late ka, maghahantay ka naman ng bus. Kasi hindi siya regular yung ano. Yung maliit lang, nung parang electric bus ba na ano. Yun na yung papunta sa ano sa Trinoma. Tapos maglalakad na lang ako papunta doon sa kabilang side. Para... At kailangan pa review yung aking talk. Ang layo na Anong na. talk? Anong talk mo? Growing in the spirit po. Ah, Paglago sa espiritu. ano, Happy talk number birthday. 6? The wheel. Number 5 po. Ay, number 5. Yung wheel po. The wheel. Yung ano po, Yan na yung ano, prayer, fellowship, study. graduation na, graduation. Oh, Yan ang talk ni Kwan ni Brother Sunny. Hmm. No? Brother Happy Kuy, birthday. are you there? Happy birthday. Happy birthday. Oh, ano na tayo? Photo op na tayo. Brother Noni. The most Noni. beautiful part. The most beautiful. Okay. Alright. Open niyo po yung video niyo, Brother Noni. Ano po tayo? Photo op. Okay. With feelings. Kuis, nasa Hey, ka na, go. Kuis. Wait. I have to put my light on. Okay. Wow, si Kuis, oh. Let's just wait for Brother Noni. Hindi rin ako masyadong makagalaw kasi meron akong parang full muscle dito sa may kita ko. Aray. Kaya ito, meron akong rolling chair. Okay. Oh, Andito na ako. Si Brother Noni. Okay. Okay. Smile. Dali lang po I will just put it in our ayun. Sandali lang. Control V. Okay. One more time One more fight. This time with feelings na. 1, 2, 3. With feelings yun Nakataas ba ang kilay? Wala yata nakataas ang kilay Nang ako nga, nag-guhit pa ako ng kilay. Ganda, Thank- ang ganda thank ng you, ano, man. ganda Brother ng- boy! Brother boy! Oh, Thank you ganda ng so balbas much. mo. Ay, ano lang to? Pang mahal na araw lang. Thank you for joining Salamat sa us, inyo. Brother Noni. Thank you. Brother Alex, Thank you, Brother Brother Noni. Boy. ang Next week ulit. patakaran ngayon, ang magtotalk doon sa kakanta. Ha? Ano kakantahin ko doon? At magigitara, di ba? Kumanta ba si Kasi Naggitara ako kumakanta kanina. si Brother Lito si kapatid. Kumakanta yun O, kumanta. Ano kinanta Brother niya? Lito kumanta. Yung kay Jose Marichan. Anong Yung perhaps love. Perhaps love. Perhaps love. Perhaps John love. Denver yun. The number. John Denver. Ha? John Oo nga Denver pala, yun. John Denver. Diba? Yan, Denver ba yun? Wala naman akong pwedeng kantahin doon sa Growing in the Spirit. Oo nga pala, kala ko si John Denver. Alive, alive forevermore. My Ako, Jesus praise song is yung kinanta ko alive. Ha? Ano kinanta mo? Praise song. Meron kang pwedeng kantahin doon. Ano po? Suggestion ko. Ito, suggestion ko. Ano po? Yung kahit maputi na ang buhok ko. Tatanda at lilipas din tayo. Yun lang, mga kapatid. Nice seeing you. Okay. Thank you po. Thank you po. Join po kayo ulit sa Thank you. susunod. Salamat po. Closing Noni, prayer. thank you. Closing prayer po. Okay, Brother Ah, Jerome. Brother Sino Boy. magka-closing? Ito Noni. Bago bisita. Ito, Noni, pwede daw po ba kayo mag-closing prayer? Pwede. Pwede, ang gusto ko yan. Sige Gusto po. ko yan. Go ahead po. Okay. Kaya sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mahal naming Panginoon, natutuwa po kami. At muli ay nagkasama-sama kami sa pangalan ninyo. Marami po ang nagsasama-sama. Pero marami rin ang naghihiwa-hiwalay. Dumating ang Diyos para hindi tayo paghiwa-hiwalayin, kundi para tayo pagsama-samahin. Kaya sundin natin ang kanyang pinangangaral, ang tayong magkasama-sama. Magkaroon ng kapatawaran sa ating buhay,
magkaroon ng pagpapakumbaba, sapagkat sa pagpapakumbaba, doon natin matutupad ang pinangako natin kay Kristo na ating poon. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa gabing ito, atin nawa ang kanyang pagmamahal at sana'y ang amin pong mga nararamdamang mga sakit sa aming katawan ay aming mapagtiisan at patuloy po ay kami ay inyong bendisyonan na gumaling. Kasama po ang aming pamilya, ang aming mga pamilya at sa lahat po ng mga brothers and sisters na may mga karamdaman. Pagalingin niyo po kami, palakasin niyo kami. In your own time, Lord. And your will be done. Amen. Your will be done, Lord. Pagalingin niyo po kami at kami po ay nananalangin sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon sa pangalan ng ating mahal na Jesus, Maria, and Joseph. Salamat po, Lord. Patuloy niyo po ang alagaan at bendisyonan at dasalin po natin ang dasal na itinuro ng ating mahal na Panginoon. Ang Ama namin. Amin. Sumasalangit. Sambahin ang Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo. Sundin ang loob mo. Sa lupa, para ng langit. Bigyan mo kami Bigyan niyo po ngayon kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. at patawarin mo Patawarin niyo po kami sa aming mga sala. Para para ng ng pagpapatawad namin sa mga Amin. nagkasala sa amin. Huwag mo At huwag kami kami tulot pahintulot sa tukso. At At iadya mo po kami lang sa sa lahat. sama. Amen. Amen. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Grasya. Ang Panginoon Ang Diyos ay Diyos sa ay iyo. sumasayo. Bukod kang pinagpapala, Kapapala lahat at pinagpala ka ng Pala naman iyong ang anak na si Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Ina ng Diyos, Ina ng ipanalangin mo panalangin kami mo kami kasalanan ng mga kasalanan ngayon ngayon at kung at kami. kami mamamatay. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Jesus, I trust you. Salamat po mga kapatid. At Amen. magandang araw, gabi sa inyo.